Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 171. Si G. Riddle Sr. ay kumatok ng kanyang saklay ng galit matapos marinig ang sinabi ni Dylan. Manahimik ka, rascal ka. Ang pamilyang Rogers ay hindi pa lumayo, hindi maganda kung naririnig nila ang sinabi niya. Binaril ni Damien ang isang hindi kanais-nais na sulyap sa kanyang pipi pangalawang kapatid. Ang pamilyang Rogers ay isa sa tatlong pangunahing pamilya. Hindi sila maaaring gumawa ng anumang reklamo kahit na hiniling sila ng pamilya Rogers na lumuhad at mag-crawl sa lupa. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang nagawa ni G. Rogers Sr., tiningnan ni Damien si G. Riddle Sr., na may ilang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bumantong hininga si G. Riddle Sr., habang nakatingin siya sa direksyon kung saan umalis si G. Rogers Sr. Sa katunayan, hindi pa rin niya naiisip kung sino ang hinahanap ni G. Rogers Sr. Naisip niya ang pagtawa ni G. Rogers Sr., at ang tanong niya, lahat ba ng mga miyembro ng pamilyang Riddle dito? Sa tulong ng kanyang mga lingkod, si G. Riddle Sr. ay dahan-daang lumakad pabalik. Ito ay sa oras na ito na may biglang lumitaw sa kanya. Halos nakalimutan niya ang sinabi sa kanya ng panganay na anak na lalaki. Sinabi sa kanya ni Damien na sa kaarawan ng pamilya ng Rogers, nakita niya si G. Rogers Sr. na lumabas upang paanyayan ng personal si Nicole. Sina Chloe at Nicole lamang ang wala sa aming hapunan sa pamilya ngayon. Dahil hindi alam ni Cristo si Chloe, dapat na hinahanap niya si Nicole. Ang mga hakbang ni G. Riddle Sr. ay kumalas sa pag-iisip. Si Dylan ay nanunumpa pa rin sa likuran niya nang nangyari iyon. Si Rain at Snow ay nakatayo sa likuran ng kanilang mga mata na ibinaba na parang nag-iisip ng isang bagay. Biglang nagtanong ang isang lingkod, okay ka lang ba, G? Riddle. Lahat ay tumingin sa unahan at nakita si G. Riddle Sr., na pinipilit ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na tila nasasaktan. Nicole. Nicole. Iyon ang mga huling salita na binigkas niya bago siya hamina para sa hangin at hindi na makapagsalita. Pagkatapos ay nahulog siya pabalik. Tumayo sina Damien at Dylan kung nasaan sila, pinapanood si G. Riddle Sr. Bumagsak at walang ginawa. May kakaibang hitsura sa mga mata ni Damien at Dylan. Si Dexter ay nasa likuran nila. Nang makita niya silang wala sa anumang bagay, sa una ay naisip niya ang paglalakad, ngunit hindi niya ginawa. Nag-atubili siya. Ngayon na sina Damien, Dylan, at Sean lahat ay nakakuha ng isang foothold sa Riddle Corporation, ang kanyang posisyon ay medyo awkward. Nag-overso siya ng pananalapi ngunit wala siyang aktwal na kapangyarihan. Matagal na siyang nasa posisyon na ito. Kung ang tatlo sa kanila ay walang ginagawa, may biglang sumuko. Lumipat si Daniel sa isang flash at nahuli si G. Riddle Sr. Pagkatapos ay tumawag siya ng sabik, bakit ka nakatayo dito? Tumawag sa doktor. Panipi. Si G. Riddle Sr. ay paralisado sa lugar, ngunit nakikita pa rin niya kung ano ang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata at nakaramdam ng isang pagkabigo. Ito ay sa napakahalagang sandaling ito na ang anak na hindi niya pinapaboren ay ang nais na mailigtas siya. Wala pa ring ginawa si Dylan. Ang puso ni Damien ay lumaktaw ng isang matalo, at mabilis siyang tumawag ng doktor. Ang mga babaeng miyembro ng pamilya ay tumingin at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga junior sa likuran nila ay malinaw na nakita kung ano ang nangyayari at dumating at nababahala tungkol sa kalagayan ni G. Riddle Sr. Tumakbo muna sina Sean at Steve. Nang makita nila ang kalagayan ni G. Riddle Sr., pinigilan nila sina Spencer, Samuel, at Stanley na lumapit at sinabi sa kanila ng isang seryosong mukha. Huwag kang lumapit, si Lolo ay may atake sa puso. Panipi. Kapag nagdekondisyon sila, pinagsama si Spencer. Kabanata 172. Hindi nila dapat ilipat o abalahin siya o gulat kapag siya ay may atake sa puso. Si Preston at ang iba pa ay natigilan ng ilang sandali at hindi na narinig iyon. Ngunit hindi gaanong nagmamalasakit sina Snow at Rain. Nagmadali silang bumagsak kay Mr. Riddle Sr., umiiyak ng malakas, Lolo, ayos ka lang. Gumising ka, Lolo. Sumimangot si Sean, iniisip na ang kanilang mga reaksyon ay tunay at hindi ito napigilan. Ito ay si Steve na mas nakakaalam at umakyat upang hilahin ang nyebe at umulan upang hindi nila hadlangan si Daniel na tulungan si Mr. Riddle Sr. Ang pawis ay dumadaloy sa dulo ng ilong ni Daniel dahil wala siya sa isang mabuting estado ng kalusugan at nahihirapang suportahan ang bigat ng isang tao. Nang makita ang sitwasyon, sina Samuel at Spencer ay nagmamadali mula sa likuran at binigyan ng kamay ang kanilang ama.
Nagmamadali si Stanley sa mga babaeng miyembro ng pamilya na umakyat sa itaas. Nang bumalik siya muli, dumating ang doktor ng pamilya at nag-auscultating Mr. Riddle Sr. Pagkatapos nito, sinabi ng doktor, marahil ay mayroon siyang isang myocardial infarction na sanhi ng labis na galit. Mr. Riddle Sr. ay matanda, at ang pagkaantala ng paggamot ay maaaring humantong sa talamak na pagkabigo sa puso. Ang bawat tao ay may ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maingat na tumingin si Dylan kay Mr. Riddle Sr. Nakahiga sa isang kahabaan na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Ngunit si Damien ay tila nababahala. Ano ang dapat nating gawin, doktor? Bumantong hininga ang doktor at sinabing, ipadala ito sa isang ospital at maghanda para sa isang operasyon. Novel drama. Ngunit tulad ng sinabi ko ngayon, sa Mr. Ang edad ni Riddle Sr., mapanganib ang operasyon. Kaya, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang mga mata ni Daniel ay namula sa narinig iyon. Wala siyang sinabi ngunit hiniling lamang sa bahay na si Butler na ihanda ang kotse, at pagkatapos ay nagmamadali silang lahat sa ospital. Sumunod si Dexter sa likuran ni Daniel at pinag-aralan ang ekspresyon ng kanyang kapatid. May hitsura ng trepidation sa kanyang mga mata nang makita niya si Mr. Riddle Sr. Humiga ka dyan. Nagpunta sila sa pinakamahusay na ospital sa San Joto. Di nagtagal pagkatapos makarating, Mr. Riddle Sr. ay inilipat sa VIP ward. Matapos suriin siya ng doktor, tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabi kay Daniel at iba pa, na nagsasabing, ang kanyang sitwasyon ay hindi perpekto. Iminumungkahi ko muna ang iba pang mga pamamaraan ng paggamot. Kung lumala ang kanyang kondisyon, dapat siyang sumailalim sa operasyon. Ngunit ang panganib ng operasyon ay mataas. Hindi ka dapat mag-asa ng labis na pag-asa. Huminga ng malalim si Daniel. Dahan daw ang sinabi ni Damien, okay, naintindihan namin. Sinabi ni Damien sa lahat na umalis sa silid habang nanatili siya upang samahan si Mr. Riddle Sr. Dinilaan niya ang kanyang ama na medyo tuyo na palad at sinabi sa isang napakalungkot na tinig, Ama, huwag kang mag-alala. Makakakuha kami ng pinakamahusay na doktor upang pagalingin ka. Mr. Riddle Sr. ay hindi pa nawala ang lahat ng kanyang kamalayan at naramdaman na masaya na marinig ang sinabi ng kanyang panganay na anak. Siguro ang pag-aalangan ni Damien kanina ay dahil lamang sa sobrang pagkabigla niya na yumapekto sa oras. Siya ay nagpupumilit na mag-mime sa kanyang bibig. Nabasa ni Damien ang kanyang mga labi at inaliw siya. Huwag kang mag-alala, Ama. Hilingin ko kay Nicole na bumalik. Mr. Riddle SK. Dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata at hindi napansin ang kakaibang ekspresyon sa mga mata ni Damien. Sigurado siya ngayon na may kinalaman si Nicole sa pamilyang Rogers. Lamang na ang mga hanggal na iyon ay hindi alam tungkol dito. Si Daniel at Dexter ay nakikinig sa payo ng doktor sa labas ng ward, ang kanilang mga mukha ay panahunan. Matapos ang doktor, umalis silang lahat. Tiningnan sila ng doktor mula sa likuran at malumanay na umiling-iling. Kung ang nangungunang doktor lamang ay nasa San Joto, tiyak na may save niya si Mr. Riddle Sr. Kabanata 173. Ito ay lamang na hindi lahat ay may karangalan na tretuhin siya. Tiningnan ng doktor ang ulat ng pagsubok sa kanyang kamay at nagbuntong hininga. Hindi alam ni Nicole na napakaraming nangyayari sa kanyang kawalan. Siya ay lumipad ng 6 na oras at sa wakas ay nakarating sa Nottingbrook State. Dinala niya ang kanyang bagahe at inilagay sa isang itim na baseball cap na binaba ang brim. Pagkatapos ay lumakad si Nicole sa paliparan kasama si Zeke. Pinatay niya ang kanyang mobile phone bago sumakay sa eroplano at walang balak na i-on ito ngayon. Namangha si Zeke sa kung paano pamilyar si Nicole sa lugar. Napapaligiran ng mga dayuhan na may malalim na mga tampok sa mukha, binaril sila ni Nicole nang ang ilan sa kanila ay sumusubok na makipag-chat sa kanya. Lahat sila ay nanginginig ang kanilang mga ulo na walang magawa at naiwan, marahil na iniisip na ang batang babae na ito ay masyadong hindi mapapawi, hindi alalahanin ang kanyang kagandahan na si Nicole ay lumakad ng maaga, kumuha ng isang itim na cellphone na hindi niya gagamitin sa kanyang sariling bansa, at tumawag. Wala pang 10 minuto, isang kotse ang humila sa harap ng kanilang dalawa, at ang dalawang lalaki na nasa itim ay lumabas at binuksan ang likurang pintuan para sa paggalang nina Nicole at Zeke. Ang mga tao sa paligid ay napapanood sa pagkamangha at takot habang ang dalawa sa kanila ay nakakuha ng isang pilak gray na Bentley. Ang pamilya Crest sa hugis ng isang Ouroboros sa kotse ay malinaw na nakakatakot. Pinasalamatan nila ang Diyos sa pagtigil sa kanila, binigyan sila ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay kapag sinubukan nilang makipag-chat sa batang babae ngayon. Ito ay umaga sa Nottingbrook State, at ang araw na nagniningning sa bintana ng kotse ay ginawa ang silhwete ng mukha ni Nicole. Nagnanakaw si Zeke kay Nicole at Ostrican. May walang katapusang katahimikan sa kotse.
Halos hindi makatayo si Zeke sa mapang api na katahimikan. Ngunit sapat na maswerteng, sa lalong madaling panahon dumating sa kanilang patutunguhan. Binuksan ng dalawang lalaki na itim ang pintuan at magalang na dinala sina Nicole at Zeke sa labas ng kotse. Si Valanyelati Nicole ay pinindot ang labi ng kanyang takip na mas mababa at tumanggo sa dalawang lalaki sa harap niya. Ang dalawang lalaki na itim ay nais na itaas ang kanilang mga kamay upang gumawa ng isang bagay, ngunit pinigilan nila dahil napakaraming tao sa paligid. Nabigo sila kay Nicole at mabilis na bumalik sa kotse. Pagkatapos ay kinuha nila ang ilang mga sopistikadong sangkap mula sa puno ng kahoy at mabilis na tipunin ang mga ito. Pinanood ni Zeke ang dalawang lalaki na ginagawa iyon gamit ang kanyang bibig agape. Ang kanilang mga aksyon ay mekanikal na mabilis at hindi kapani-paniwalang maayos. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang leeg at hindi maipaliwanag na naisip ang pakiramdam ng hatakin siya ni Nicole noong nakaraang oras. Ang dalawang lalaki na itim ay natapos ang pag-iipon ng bagay sa loob lamang ng ilang minuto at inilagay ito sa harap ni Nicole. Pagkatapos ay yumuko sila kay Nicole, bumalik sa kotse, at sinimulan ang makina. Ang kotse na may kulay abo na mukhang isang malamig na dugo na cheetah ay mabilis na nawala sa layo, tiningnan ni Zeke ang bagay sa harap niya at si Nicole. Ito ay isang pilak na kulay abo na motorsiklo na sumulyap sa ilaw na may sobrang aerodynamic na katawan. Ang makina at paghahatid nito ay tila may isang espesyal na silencer at sistema ng paglamig. Ang katawan ay hindi malawak, at ang isang banayad, itim na tailed pattern ng ahas ay nakaukit sa metal sa itaas ng mga gulong, na mukhang katangi tangi bilang isang buo, hindi maiwasang mapigilan ni Zeke ang kanyang kamay. Akala niya walang batang lalaki ay hindi gusto ang makina na ito. Sabik siyang subukan ito. Ang motor ng kotse na ito, Nicole. Maaari ko ba itong hiramin sandali? Kabanata 174. Natigilan si Zeke nang sinulyapan siya ni Nicole ng kalahating puso na may isang uri ng hitsura ng ethereal sa kanyang mga mata. Humakbang siya pasulong, malumanay na pinipilit ang kanyang daliri sa digital na sukat ng motorsiklo. Ang mga asul na ripples ay naiilawan sa posisyon kung saan pinindot ang kanyang daliri, at ang makina ay agad na umungol sa buhay. Si Zeke ay nakaugat sa lugar, tinitingnan ang motorsiklo na na-fired habang ang harap ng makina ay tumaas, lumitaw ang mga handlebars, lumitaw ang saddle, at ang mga gulong ay nahati sa mga gulong ng tambalan. Ang makina ay tila nabubuhay, dahil ang isang puting streamer na tulad ng glow ay nakapaloob sa katawan na parang isang galit na leon ang nagising sa sikat ng araw. Ito ay nadama ng marahas at cool ngunit mahirap ding kontrolin. Ang bike na ito ay maaaring maabot ang isang pinakamataas na bilis ng 200 milya bawat oras. Gusto mo ba talagang subukan ito? Tanong ni Nicole habang tinitingnan niya ang nakagulat na ekspresyon ni Zeke. Tiningnan siya ni Zeke, bumulusok, at nanginginig ang ulo. Anong uri ng tao ang kasosyo sa akin? Saan nakuha ni Nicole ang napakabilis, binagong bike? Tanong niya sa kanyang isip. Nakita ni Nicole ang kanyang ekspresyon at walang sinabi, nagtataas lamang ng kilay habang kumuha siya ng helmet mula sa isang lugar at inilagay ito sa kanyang ulo. Magsuot ng masikip, pupunta kami ngayon. Panipi. Inilagay ni Zeke ang kanyang helmet na may tuwa. Hinawakan ni Nicole ang bisikleta at sinabing nais, hawakan mo ako ng mahigpit kung natatakot ka. Binago niya ang bisikleta, at ang kanyang nagyayelo na mga mata sa wakas ay naiilawan ng isang apoy ng pagnanasa. Hindi nagustuhan ni Nicole ang Nottingbrook State, ngunit kailangan niyang aminin na ang lupang ito ay laging sinisunog siya. Ang motorsiklo ay kinuha sa isang dagindong, sinipa ang isang ulap ng alikabok at usok. Sa walang katapusang pagnanasa sa bilis at lumulutang na pagnanasa, isang bakas ng kasiyahan ang lumitaw sa magagandang mga mata ni Nicole sa walang katapusang pagnanasa ng bilis. Nakarating sila sa kanilang patutunguhan, at nadama ni Zeke ang parehong mga binti na nanginginig, namutla ang kanyang mukha habang bumaba siya mula sa bisikleta. Tumingin siya pabalik kay Nicole na may trepidation. Ang mukha ng batang babae ay walang ekspresyon, ngunit masigasig niyang napansin ang isang bakas ng hindi nasisiyahan na pagnanasa sa kanyang mga mata. Tumingin si Zeke kay Nicole, hindi alam kung paano ilarawan ang kanyang damdamin. Siya ay may isang pahiwatig ng masigasig na hindi nakita sa kanyang sariling bansa sa kanyang mukha na parang isang bagay na malakas at nakakatakot ay dahan-daang nagising sa loob niya. Pinarode ni Nicole ang bisikleta, kinuha ang kanyang baseball cap mula sa kanyang bag, at inilagay muli. Dahan-dahan lang siyang lumakad papunta kay Zeke. Tumalikod si Zeke upang tumingin sa kamangha-manghang manor sa harap niya, hindi makapaniwala na ito ay talagang isang hotel. Sa una, naisip niya na sapat na ang nakita niya sa mundong ito. Ngunit ang pagsunod kay Nicole sa paligid ay napagtanto sa kanya na siya ay nabubuhay pa sa ilalim ng isang bato na si Nicole ay nag-squint at tiningnan ang kastilyo ng Azoria ng maaga. Ito ang pinaka-eksklusibong hotel sa Nottingbrook State at ang site ng kanyang unang misyon 3 taon na ang nakalilipas.
Dahan daw ang kinuha niya ang dalawang card mula sa kanyang bulsa, ibinigay ang isa kay Zeke, at Ulong, sundan mo ako, at huwag masyadong magsalita. Tumango si Zeke. Pinangunahan siya ni Nicole sa hotel na tulad ng manor, na kung saan ay isang napakalaking kastilyo na may isang bakod na medieval at inukit na gate. Mayroong dalawang gwardya, nakasuot ng mga uniforme ng Smart Knight na may dalawang matalim na taybak sa paligid ng kanilang mga waists, na nakatayo sa gate. Ito ay isang pekeng. Bakit tulad ng isang pagmamalabis? Bulong ni Zeke, 2. Kabanata 175. Ang mga bakod at pintuan sa tabi, walang talagang magsusuot ng mga costume ng daan-daang taong gulang sa kanilang mga katawan. Sumagot si Nicole nang hindi sinasadya at wala nang sinabi. Maaari niyang sabihin na ito ay lahat ng tunay nang siya ay dumating. Ibinigay ni Nicole ang card sa gate, at isang bantay ang nascan ito ng isang bagay bago bigyan ng sulot si Nicole. Magagandang binibini, inaasahan kita. Tumango si Nicole ng marahan, na nag-sign ng Zeke upang magmadali din. Ibinigay ni Zeke ang card sa ginawa niya. Sinuri ng bantay ang kanyang card at ngumiti nang makita niya ang batang lalaki ay nasa taas lamang ng dibdib niya. Mahina dwarf, pumunta at protektahan ang iyong kilalang prinsesa. Nag-glower si Zeke sa kanya, ngunit nang tiningnan siya ng bantay sa mga kalamnan ng muscular na dibdib sa ilalim ng suit ng kabalyero, siya ay nag-cring. Sinundan niya si Nicole sa kastilyo sa pagkabigo. Nang pumasok si Zeke sa bulwagan, walang pag-iingat siya at hindi sinasadyang nakulong sa isang bagay. Humihingi ako ng paumanhin, walang buhay na humingi ng tawad at patuloy na sumunod kay Nicole upang sumulong. Bago siya makagawa ng ilang mga hakbang, may sumigaw mula sa likuran niya. Tumigil ka. Ito ay sinasalita sa kanyang wika. Tumingin si Zeke sa sorpresa at nakita ang isang babae sa isang pulang damit na panggabi na nakatayo doon, na nakatingin sa kanya na may hindi nakagagalit na kasuklam-suklam. Ito ang lalaki sa tabi ng babaeng sumigaw kay Zeke. Ang mga daliri ng lalaki ay nakakak sa isang kilos, na may gitnang daliri na pumipilit laban sa hinlalaki, at mayroon siyang maliit na mga mata na ipininta ng makapal na eyeliner, na tinitingnan din si Zeke na may undisguised disdain. Nang tumingin ang clueless Zeke, kinutya siya ng lalaki, lumingon upang tumingin sa babae na pula, at sinabing, kinamumuhian ko ang mga stalker. Ngunit hindi ko inaasahan na maaari siyang masira sa kastilyo ng Asoria. Kaya kakilay-kilabot. Tumango ang babae. Siya ay maganda, ang kanyang mahaba, kulot, tinina na buhok na nagdaragdag ng higit na kagandahan sa kanyang kagandahan. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Zeke ay nagyayelo na parang nais niyang tumusok sa kanya. Nakakainis talaga. Kasunod ng tugon ng babae, ang lalaki ay naging mas galit kay Zeke. Hoy, bata, ano ang kinuha mo sa amin? Itigil ang pagpapanggap, maraming beses na kaming nakatagpo ng ganitong uri ng bagay. Ang pagpapanggap na hawakan ito at pagkatapos ay pagnanakaw ang mga pag-aari ni Chloe ay kasuklam-suklam. Ang kaakit-akit na taong ito ay si Luka Antulovic, ang ahente ni Chloe. Siya ay karaniwang nakabukas ng mga katotohanan sa kanilang mga ulo sa industriya ng libangan at sinulid ang iba pang mga aktres na nakikipagkumpetensya kay Chloe para sa mga mapagkukunan. Maraming mga babaeng artista ang naging masama at offline. Napilitan silang huminto dahil doon. Sinamahan ni Lucas si Chloe sa hindi mabilang na mga kaganapan, malaki at maliit. Si Chloe ay maaaring hindi isang malaking pangalan, ngunit mayroon siyang mga bakangs at mapagkukunan, at si Luca ay naiisip at hindi pa pinangalanan at nahihiya. Katulad ngayon, nang makita niya kung paano nagbihis si Zeke at naging bata, agad siyang nabuo ng isang naunang paniwala na si Zeke ay isang stalker na nais na samantalahin si Chloe at makakuha ng ilang mga benepisyo para sa kanyang sarili. Tulad ng para sa kung paano nakarating si Zeke sa hotel na ito na nangangailangan ng aristokratikong tunay na pagpapatunay ng pangalan, hindi ito sa kanyang radar. Si Zeke ay medyo nasobrahan, ngunit mabilis siyang huminahon. Maaari kang magkamali. Hindi ako nakawin ng anuman kundi hindi sinasadyang bumagsak sa batang ito. Pinahihit ni Luca ang kanyang mga mata at tiningnan si Zeke na may disdain. Novel drama. Walang magnanakaw ang aaminin sa pagnanakaw. Kung hindi mo ibigay ang mga ninakaw na kalakal, tatawagin ko ang pulisya na magsagawa ng paghahanap sa iyo ng katawan. Panipi. Kabanata 176. Ang ekspresyon ni Zeke ay naging matigas. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kawalang ingat ay bubuo sa ito. Wala akong nakawin. Dahil hindi ka naniniwala sa akin ngunit nais mong tawagan ang pulisya, dalhin ito, pagkatapos. Nakita ni Lucas si Zeke ay provocative pa rin at galit na itinuro sa kanya ng parehong kilos ng daliri. Panipi. Mas makapaniwala ka na tatawagin ko ang pulisya. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nais na tawagan ang pulisya kapag ang isang nakakaakit ngunit malamig na tinig ay dumating sa kanyang mga tainga. Hindi yun kinakailangan. Ito ay naging Nicole.
Nang mapansin niya si Zeke ay hindi napapanatili, lumingon siya at lumakad pabalik. Narinig niya ang ins at outs ng bagay na ito. Sa pagtingin sa malinaw na puweril ni Zeke, alam ni Nicole nang walang pag-aalinlangan na ito ang ibang tao na naghahanap ng problema. Tiningnan niya si Luca at sinabi sa isang walang toneladang tinig, kung nais mong malaman ang katotohanan, suriin lamang ang record ng pagsubaybay. Nakatingin si Luca kay Nicole at nahulog sa isang paggalang. Nang marinig niya ang sinabi niya, sumigaw siya at sinabing, nais mong tumayo para sa stalker at magnanakaw na ito. Hindi mo ba alam na ang record ng pagsubaybay ng Azoria Castle ay hindi kailanman bukas sa publiko? Hindi pinansin ni Nicole ang kanyang pangungutya, umikot lang, at sinabi kay Zeke, maghintay ng 1 minuto. Ang kastilyo ng Azoria ay may 5 palapag na may ikalawang palapag bilang mga silid ng panauhin. Dahil sa mga alalahanin sa privacy, ang record ng pagsubaybay ay hindi bukas para sa inspection sa publiko. Nagkaroon lamang ng front hall, at madali itong makakuha ng pag-access sa record ng pagsubaybay. Tumawag si Nicole ng isang waitstaff upang tawagan ang manager. Si Luca ay sumigaw sa pamamaraan ng Nicole. Pinapayuhan ko kayo na huwag sayangin ang oras mo. Halos 1 buwan kaming nanatili dito at hindi pa namin nakita ang mukha ng manager dito. Paano mo maaasahan ang mga tao na tumingin sa record ng pagsubaybay para sa kapakanan ng isang redneck? Dapat ay kidding ka sa akin. May tumawid sa kanyang isipan habang tinitigan ni Chloe si Nicole ng malamig na mga mata. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang pamilyar sa kanya si Nicole na parang nakilala niya si Nicole dati. Samantala, si Luca ay nag-aalsa pa rin. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na isipin na lalabas ang manager upang makita ka? Bukod, ang kastilyo ay may panuntunan na ang record ng pagsubaybay ay hindi dapat bukas para sa inspection sa publiko. Kayong dalawa ay marahil parvinos na may ilang pera, nakakakuha ng pag-access sa kastilyo pagkatapos bumili ng isang keycard, di ba? Mabilis na ibigay ang mga bagay. Nagmamadali kaming mag-shoot kasama si Mr. May hawak at walang oras para sa iyo. Hindi darating ang manager. Bago ang kanyang tinig ay sumakay, isang makamundong tinig ang nagmula sa likuran niya. Ito ba ang batang babae na nais makita ang record ng pagsubaybay? Natigilan si Luca, malapad ang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Ang manager ay hindi ordinaryong figure. Mayroong isang malakas na puwersa sa likod ng kastilyo ng Azoria, kung saan kahit na ang waitstaff ay isang tao na hindi siya maaaring masaktan ni Chloe. Matapos ang napakaraming araw na manatili dito, hindi pa nila nakita ang mukha ng manager minsan. Ang nangyayari ay lampas sa kanila. Hindi sila makapaniwala na lumabas ang manager dahil kay Nicole. Tumingin muli si Lucas sa manager, na nagsuot ng isang mahusay na gupit na itim na tuxedo na may malayong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng mga hitsura sa kanya, ang manager ay hindi ordinaryong karakter. Nakasuot siya ng isang gintong framed monocle, isang sutla na puting bulsa square sa kaliwang dibdib, gamit ang kanang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Ito ang pinakakaraniwang kasuotan ng butler. Natigilan si Luca at tinanong, maaari ko bang malaman kung sino ka? Maging si Chloe ay tumingin sa kawalan ng paniniwala. Kabanata 177. Dino Johnston, ang manager, nakasimangot. Hindi niya tiningnan sina Luca at Chloe sa gilid ngunit bumulong kay Nicole, nais mong makita ang record ng pagsubaybay. Tumango si Nicole, ang kanyang titig na naghihintay sa kasuotan ng butler sa loob ng 2 segundo. Ito ang damit ng panahon ng Bourbon II. Sa pag-iisip ng uniforme ng kabalyero ng panahon ng William I sa gate, ang mga kilay ni Nicole ay pinalaki ng hindi sinasadya habang naisip niya na ang may-ari ng kastilyo na ito ay sapat na sapat upang maipakita ang kanyang kayamanan. Niyuko ng bahagya si Dino habang gumawa siya ng isang mangyaring kilos, pagkatapos nito ay tiningnan nina Luca at Chloe. Ayon sa mga pangangailangan ng mga panauhin at mga patakaran ng hotel, maaari mong tingnan ang record ng pagsubaybay sa ground floor. Dadalhin ko kayong lahat sa surveillance room. Pinangunahan niya ang daan, naglalakad sa kanan sa harap ni Nicole at Zeke. Si Zeke ay nagulat ng sapat habang sinusunod si Nicole kanina at ngayon ay tila hindi marunong. Sa halip, tumingin siya sa likod ni Luca at sinabi na may kalahating ngiti. Sundin ng malapit, hindi tulad ng makikita mo ang manager at record ng pagsubaybay araw-araw. Mabilis na nahuli ni Luca at Chloe, ngunit ang saloobin ni Luca kay Zeke ay mapagmataas pa rin, hindi siya naniniwala na ang mga tao sa paligid ng isang stalker na tulad ng Zeke ay anumang espesyal. Sinabi lamang ng manager na ang record ng pagsubaybay sa lobby sa ground floor ay bukas upang inspection, at wala itong kinalaman sa background ni Nicole. Pareho ang naisip ni Chloe, ngunit mayroon pa rin isang malabong hitsura ng sorpresa sa kanyang mga mata.
Hindi nila naisip ang tungkol sa kung bakit alam ni Nicole ang layout at sistema ng kastilyo ng maayos, kasama na ang katotohanan na ma-access nila ang record ng pagsubaybay sa ground floor. Sinundan nila si Dino sa isang maliit, hindi nakakagulat na pintuan sa kabilang dulo ng lobby. Pagkatapos ay tumango si Dino kay Nicole, hinayla ang bukas ng pinto, at inanyayahan sila. Hindi tulad ng labas, ang instrumento sa loob ng silid na ito ay mas advanced, na may isang malakas na pakiramdam ng high-tech. 5 napakalaking mga screen ang nakabitin sa hangin, 4 sa mga ito ay naka-off, at isa lamang ang nasa, na nagpapakita ng pagsubaybay sa footage ng buong ground floor ng kastilyo. Humakbang pasulong si Dino at nakuha ang footage ng pagsubaybay, kung saan sina Chloe at Zeke ay bumagsak sa bawat isa. Inihayag nito na ang mga kamay ni Zeke ay hindi kailanman hinawakan si Chloe ngunit hindi sinasadyang bumagsak sa kanya ng kanyang balikat. Ang footage ay nagsalita para sa kanyang sarili. Nagbago ang mukha ni Luca, at hindi siya makahanap ng isang salita upang tumugon, habang si Chloe ay sumingit at umalis nang hindi humihingi ng tawad. Sina Nicole at Zeke ay tulad ng mga ants sa kanyang mga mata. Kahit na siya ay nagkakamali, hindi na kailangang humingi ng tawad sa gayong mga tao na naisip ni Chloe Riddle sa kanyang sarili na ito ay isang pag-aaksaya ng oras dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging isang tanyag na tao ng A-list sa lalong madaling panahon, at ang kanyang bawat minuto at bawat segundo ay mahalaga. Iniisip na pupunta siya sa isang shoot para sa Mr. Ang pelikula ni Holder sa hapon, sinabi ni Chloe kay Luca, hayaan. Hindi tayo dapat maging huli para kay Mr. Ang shoot ng pelikula ng may hawak. Samantala, tumingin si Dino sa isang maalalahanin na hitsura. Tiningnan ni Nicole si Chloe na walang ekspresyon sa kanyang mga mata, ngunit naramdaman ni Chloe na isang chill ang tumatakbo sa kanyang gulugod, at pinigilan niya ang kanyang mga hakbang para sa isang segundo at tumingin sa likod ni Nicole sa kaguluhan. Para sa ilang kadahilanan, binigyan siya ni Nicole ng isang pamilyar na pamilyar. Hindi niya alam kung sino si Nicole, ngunit siya ay likas na naging pag-alit kay Nicole. Si Nicole ay nakatayo sa loob ng pintuan, na tinitingnan sina Chloe at Luca, na naglalakad papunta sa kanya, at sinabi ng may kalahating ngiti, humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 178. Hindi lamang sina Chloe at Luca, ngunit kahit si Zeke, na nakatayo sa gilid, ay natigilan. Tumingin si Chloe kay Nicole, malapad na mata. Nang bumagsak siya mula sa kanyang pagkabigla, inabot niya ang kanyang kamay upang itulak si Nicole, na nakasandal sa pintuan. Sino sa palagay mo? Paano mo ako kausapin ng ganito? Tumangala si Nicole na may mga butas na mata, na hindi pa niya ipinakita habang nasa Royal Creek Institute. Tumingin siya sa pananakot, na nakataas ang kanyang mga mata. Ang mga walang tiyaga at pagbabawal na hitsura sa mga sulok ng kanyang mga mata ay mukhang isang itim na iris na namumulaklak na may isang kaakit-akit at nakamamatay na amoy. Sino sa palagay mo ang ikaw ay hindi ka man humihingi ng paumanhin? Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Chloe, pagkatapos ay dahan-daang hinigpitin ang kanyang pagkakahawak. Hindi makaya ni Chloe ang sakit at sumigaw. Tumingin siya sa takot sa mukha ni Nicole. Si Chloe ay natanggap ng maayos sa parehong mga pamilyang Riddle at ang Rogers at mahusay na ginagawa sa industriya ng libangan. Pinakamahusay siya sa pagiging lahat ng bagay sa lahat ng tao. Nang mapagtonto niya na hindi siya makalayo, mabilis siyang nakiusap kay Nicole. Pasensya na, mali ako. Tumingin si Nicole sa kanya ng malamig na mga mata. Nakakahawak pa rin sa kanyang palso, isinubsob niya si Nicole upang harapin si Zeke at sinabi ng may tamad na hitsura, sabihin mo ito sa kanya. Chloe bit ang kanyang labi, tumingin up ng mga kaibig-ibig na mga mata, at sinabing, hoy, bata, mangyaring sabihin sa iyong kaibigan na huwag maging masyadong mahirap sa akin, gusto mo. Akala niya ay mapang-akit niya si Zeke, at hindi na niya ituloy ang bagay na ito, hindi inaasahan na si Zeke ay imyon sa kanyang kagandahan pagkatapos na sundin si Nicole sa lahat ng paraan. Hindi ako bata, at alam ko kung sino ang tama at kung sino ang mali. Huwag mo itong hilahin, sabi ni Zeke. Sinumpa ni Chloe ang kanyang isip ngunit hindi naglakas loob na ipakita ito sa kanyang mukha. Wala siyang pagpipilian kundi ang nagpapakumbaba sa sarili. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ka namin naiintindihan. Sa likuran nila, si Luca ay nakaugat sa lugar na natakot ni Nicole. Nang makita niya si Chloe ay humingi ng tawad at binaril siya ni Nicole, nadarama niya at mabilis na sinabi, humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin. Ito ay ang aking pagkakamali at ako na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan na ito. Patawarin mo kami. Hindi pinansin ni Nicole ang kanilang pag-agaw at phoneng at tumingin kay Zeke. Nag-iisip ka pa ba? Alam na tinutulungan siya ni Nicole, ngumiti si Zeke at sinabing, ayos lang.
Hayaan silang umalis. Pagkatapos ay bitawan ni Nicole ang kamay ni Chloe at nasnap, alisin ang impyerno sa aking paningin. Nagmadali sina Chloe Riddle at Luca. Galit na galit si Chloe kaya wala siyang pakiramdam na pumunta sa hapunan bago ang shoot at sinampal ang handbag sa kanyang kamay sa mukha ni Luca. Bobo, kung hindi mo sinabi na siya ay isang stalker, hindi kami makakarating dito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng puot sa pag-iisip na mapipilitang humingi ng tawad sa mabaho na brat. Lumaki siya, walang sinumang matapang na antagonize sa kanya. Hinaplos ni Chloe ang kanyang pulso, na iniisip ang taong humawak sa kanyang pulso ng mas maaga at nanumpa na bibigyan niya ng kasing ganda ng nakuha niya. Patuloy na humihingi ng tawad si Luca sa kanya, ngunit malalim sa loob, nagagalit siya. Hindi ba siya sumasang-ayon at pinahinto niya ang kanyang mga hakbang para sa isang segundo at tumingin muli kay Nicole sa puzzlement. Para sa ilang kadahilanan, binigyan siya ni Nicole ng isang pamilyar na pamilyar. Hindi niya alam kung sino si Nicole, ngunit siya ay likas na naging pag-alit kay Nicole. Si Nicole ay nakatayo sa loob ng pintuan, na tinitingnan sina Chloe at Luca, na naglalakad papunta sa kanya, at sinabi ng may kalahating ngiti, humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 179. Siguraduhin na gumawa ka ng isang malinis na trabaho nito, walang pasensya na sinabi ni Chloe. Alam ni Luca na sumang-ayon siya at pumunta upang isagawa ang plano. Hinaplos ni Chloe ang kanyang mga kamay, nakakaramdam ng kaunting hindi mapakali. Bilang Mr. Ang pelikula ni Holder ay malapit nang magsimulang mag-shoot at si J.J. Johnston Group ay hindi pa rin gumawa ng anumang paglipat, hindi niya maiwasang makaramdam ng kinakabahan. Bukod, nagtataka siya kung sino ang babaeng iyon at kung bakit siya mukhang pamilyar. Napanood ni Nicole habang umalis sina Chloe at Luca, at lumingon siya sa Dino, malumanay na tumango sa kanya. Salamat sa ngayon. Panipi. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Zeke ang silid ng silid na natanggap niya at sinabing, pumunta ka muna sa itaas. Susundan ko mamaya. Panipi. Tumingin si Zeke, tila hindi naririnig ang sinabi ni Nicole. Nang makita niya ang silid ng silid na may 402 na nakalimbag dito, tumango siya tulad ng isang sleepwalker. Nang makita si Zeke na gumala, tumingin muli si Nicole kay Dino, na mayroon pa ring tuwid na mukha, at sinabi, mayroon bang session sa lalong madaling panahon? Si Dino ay bahagyang natigilan upang marinig ang kanyang katanungan ngunit sa lalong madaling panahon ay muling nabawi ang kanyang pagiging malinis. Ang mga VIP card na inisyo ng hotel ay maaari lamang pag-iba-iba ng mga kliyente sa pamamagitan ng rango, ngunit hindi ang kanilang mga individual na pagkakakilanlan. Ito ay upang maprotektahan ang mga kliyente ng hotel. Ang dalawang gintong card na ginanap ni Nicole ay ang pinaka-premium. Ito rin ay para sa kadahilanang ito na ang bagay na ito, na maaaring malutas ng waitstaff, ay pinangasiwaan ni Dino ng personal. Matapos ay replay ang footage ng pagsubaybay, pupunta siya upang pigilan si Chloe na umalis at hiniling sa kanya na humingi ng tawad kina Nicole at Zeke kung hindi direktang namagitan si Nicole. Kaya, nagulat si Dino kung may alam si Nicole na mas lihim. Tumingin siya kay Nicole na may malabong ngiti. Nakarating ka sa tamang oras. Magkakaroon ng isang session ng ginto sa lalong madaling panahon. Gusto mo bang pumasok? Panipi. Hindi inaasahan ni Nicole ang isang session ng ginto sa Nottingbrook State. Ang kanyang pagbisita ay hindi naka-schedule, at naghahanap lang siya ng isang sesyon ng tanso o bakal. Walang dahilan si Nicole na hindi sumali dahil mayroong isang session ng ginto. Dalawang mga tiket sa pagpasok, mangyaring. Malumanay na tumango si Dino. Si Nicole ay isang kliyente ng gold card at karapat-dapat para sa mga tiket sa pagpasok sa session ng ginto. May maghahatid ng mga tiket sa iyong silid sa 15 minuto, aniya. Tumango si Nicole at hindi na nagsabi. Naglakad siya kaagad nang hindi nagbibigay ng champagne sa mga mata ni Dino. Ang ostensibly Astoria Castle ay ang pinakamalaking hotel sa Nottingbrook State, ngunit ito rin ay isang daluyan ng pagtanggap para sa buwan ng buwan. Ang mga tao ay kailangang dumaan sa isang cheque ng pagkakakilanlan ng hotel upang magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa buwan ng buwan. Hindi kinuha ni Dino ang kanyang sarili upang hanapin ang pagkakakilanlan ni Nicole ngunit kinuha lamang ang walkie-talkie at bang-ulong, 2 VIP ticket para sa gintong sesyon, na ihatid sa silid 401 at 402. Ang isang tao sa kabilang panig ay mabilis na sumagot, hahayaan mo ba ang panauhin sa unang silid sa ika-4 na palapag na umupo sa bulwagan? Kabanata 180. Ang ibang partido ay tila tahimik at wala na ulit. Bumalik sa silid, nag-isip sandali si Nicole at nagpasya na kumatok sa pintuan ng silid 402 na silid ni Zeke. Ang mga silid sa kastilyo ay mas mababa sa isang continental ngunit modernong estilo ng minimalist, na hinahangaan pa rin ni Nicole. Malamig, languid, na may kaunting kawalang interes. Ito ay tulad ng estilo ng cafe ni Jared.
Hinahangaan ni Nicole ang panloob na disenyo ng kastilyo habang hinihintay na buksan ni Zeke ang pintuan. Ang isang puting spiral staircase ay nasa himpapawid, na pinuno ng isang nagyelo na kisame chandelier na nakabitin mula sa simboryo ng kastilyo, kung saan matatagpuan ang ikalimang palapag. Ito ay napakalaking at sa pamamagitan ng kung saan ang ilaw ay tila tumagos. Hindi nagtagal bago binuksan ni Zeke ang pintuan at inanyayahan siya. Ang susunod na segundo pagkatapos pumasok si Nicole, biglang nagbukas ang isang pinto sa ikalimang palapag. Lumabas si Jared, at sa likuran niya, sumunod ang isang taong blonde at may sinabi sa kanya. Ang buong ikalimang palapag ay may isang silid lamang na sinakop ang karamihan sa lugar ng sahig, at ang natitirang bahagi ng lugar ay lahat ay itinayo na may napakalaking sahig sa kisame ng mga bintana na nakaharap sa panloob na bahagi ng manor, ang umiikot na bubong ng kastilyo na nagpapahintulot sa lahat ng ilaw, kaya nakasisilaw na mahirap buksan ang mga mata ng isang tao. Si Jared, na tinakpan ng mga anino, na nakadrape sa isang madilim na sutla na damit, humakbang sa isang malambot na puting carpet. Bumagsak siya sa hagdan, mukhang isang emperador ng medieval. Ang tao sa likuran niya ay hindi maglakas loob na maging masyadong malapit, ngunit yumuko lamang ang kanyang ulo ng magalang at sinabing, "Boss, ang mga panauhin ng Room 401 ay nakarating lamang." Nag-book sila ng 2 tiket sa session ng ginto, at ngayon ang tanging kahon ng VIP ay ang isa sa tabi ng iyong silid. Ang mga kaakit-akit na mata ni Jared ay walang mga ekspresyon, ang kanyang isip na tila sa ibang lugar. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, sumagot siya ng walang pag-iisip, "Mabuti ako sa anumang magpasya ka." Tumango ang lalaki ng magalang at sinabing, "Mag-aayos ako para sa isang tao na may hatid sa kanila ang mga tiket." Siya ay casual na pinindot ang ilang mga numero sa telepono. Wala nang sinabi si Jared at patuloy na lumakad sa hagdan. Ang kanyang malawak na balikat, mahahabang binti, at patas na balat ay nagpakilala sa vintage velvet na balabal ng maayos, na ginagawang siya ay mukhang kung ang prinsipe ng vampire ay diretso sa isang pagpipinta ng langis, mataas at malalakas na pagkakaroon ng isang ugnay ng kagandahan. May isang pahiwatig ng austere na kawalan ng tiyaga sa kanyang mga mata. Ang bahagyang kulot na bangs ay malumanay sa harap ng kanyang noo at inihagis ang mga malabo na anino sa kaakit-akit na mukha habang naglalakad siya. Mukha siyang mapanganib ngunit misteryoso. Si Dino ay naglalakad papunta sa hagdan patungo sa kanilang dalawa at inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib bilang isang tanda ng sulot nang makita niya si Jared. "Mr. Johnston," binati niya. Tumingin si Jared sa kanya na may hitsura ng condescending. "Nakita mo na ba ang lahat tungkol sa session ng ginto sa oras na ito?" Tumango si Dino. Patuloy na lumakad si Jared. Habang ipinapasa niya si Dino, sinabi niya ng casually, "Maghanda. Babalik ako sa Hostjoburg sa sandaling matapos ito." May hitsura ng sorpresa sa mga mata ni Dino, ngunit mabilis siyang tumango sa pagkilala. Si Johnston ay hindi kailanman naging sabik na bumalik sa Hostjoburg sa katunayan, kinamumuhian niya ang pagbabalik sa Hostjoburg sa huling oras na siya ay bumalik sa Hostjoburg, na natili siya ng mahabang panahon doon. Ano ba talaga ang nakakaakit sa kanya ni Hostjoburg? Ano ang nangyayari dito? Nagtataka si Dino. Mukhang kakailanganin kong tanungin si Max, na si Dino ay patuloy na lumakad paitaas na may malabong hitsura ng bafflement, na maliwanag sa kanyang walang mukha na mukha. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.